Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Naghain ng motion for reconsideration sa Korte Suprema ang kampo ni dating Zamboanga del Norte 1st District Representative Romeo Halushos Jr. laban sa papalit sa kanya. Base sa inihain na urgent motion for partial reconsideration ng kampo ni Halushos Jr., nakasaad na hindi dapat maging final and executory ang unang kautusan ng SC. Giit ng kampo ni Halushos, mawawalan kasi ng bisa ang kanilang kahilingan noon na muling pag-aralan ng korte ang nailabas na desisyon. Daing pa ng kampo ni Halushos sa oras na maupo si Roberto Uy sa pwesto, mawawala na ng saysay ang kanilang petisyon dahil mapupunta na sa Kamara ang jurisdiksyon sa posisyon. Wala pa namang tugon ang kampo ni Uy sa petisyon ni Halushos. Ang kaso po kasi ito hindi naman pangkaraniwan. Ang involved po dito ay posisyon ng congressman. Alam po natin na kapag ang isang kandidato naging congressman na kasi, nawawala na ng jurisdiction ng ibang mga korte. Muling ipinaalala ng Commission on Elections ang patakaran sa paglalagay ng campaign posters ng mga nangangampanya para sa barangay at SK elections. Ayon sa COMELEC, dapat hindi lumagpas sa 2x3 feet ang sukat ng mga campaign posters, billboards at tarpaulins. Papayagan lang itong ikabit sa designated common poster areas. Samantala, mula noong August 28, nasa 137 disqualification cases na ang natanggap ng COMELEC laban sa ilang mga lumalabag na kandidato. Sa Barangay San Bartolome, Quezon City, pinadi-disqualify ang ilang tumatakbong punong barangay at kagawad dahil umano sa premature campaigning at vote buying. Inireklamo ng diskwalifikasyon si Francisco Delfin Jr., Lovely Capiral, Napoleon Ocampo at 5 iba pa. Base sa reklamo, tahasan umanong naglagay ng campaign materials ang mga naturang individual bago pa ang itinakdang campaign period at namigay pa umano ng ilang gamit pambahay sa ilang residente. Samantala, alamin natin ang iba pang balita mula kay Julius Pacot ng PTV Davao. Mayong adlaw, gikan sila ang linga para sa mahirap barangay service caravan sa City Government of Davao sugod kaghapong adlaw, Oktubre 19 hangtod Oktubre 31 ning tuiga. Kinisubay sa pag-obserba sa election ban sa barangay ug Sangguniang Kabataan Election kon BSKE 2023. Sumala pa sa labaw sa linga para sa mahirap nga si John Patrick Celis. Tungod niini, adunay 8 ka mga barangay ang apektado alang sa bulan sa Oktubre. Niatong milabay nga adlaw, ang maong barangay service caravan nagpahigay na sa barangay Malagos, Baguio District. Apan mobalik kini Nobyembre 6 sa barangay Inayangan sa Kalinan District. Aduna usab sila natala nga kapin 69,000 ka mga individual nga nahatagan og serbisyo sa linga para sa mahirap program sugod sa bulan sa Hulyo hangtod Oktubre 17, 2023. Nag-times 2, nag-times 3 ta sa ato ang mga ginatabangan ng mga pasyente. This is because sa atong main office no kay 24/7 man ta and also sa atong mga satellite offices. So dakong tabang jud ang mga satellite offices pod nga makahatag dayog paspas nga tabang sa mga Davaoenyo. Samtang sugda na sunod semana ang mga aktibidad ug mga kalingawan atol sa pagsaulog sa Sambuukan Festival sa Mati City, Davao Oriental. Sa Oktubre 23, himuon ang opening ceremony dungan sa pagpahigayon sa Investment Forum, opening sa Tiendesitas sa Sambuukan, pag-abli sa Tribal Village, Abunda Festival ug performance sa tribo Maganahay nga maoy first runner-up sa Indak-Indak sa Kadayawan 2023 Open Category. Sa Oktubre 24 ang Sambuukan Invi Fest nga pagsambok Cultural Celebration of Muslim and Mr. Mati Bodybuilding Competition 2023. Sa Oktubre 25 ang lumadnong laro ug ang tribuhanong kalihukan sa Mandaya. Sa Oktubre 26 ang Indak Sayaw sa Sambuukan Street Dancing Competition ug sa Oktubre 27 ang Carabao Float Parade ug ang pahalipay nga salmutan sa mga iladong singer ug banda inubanan sa uban pang performers. Ang Sambuukan usa ka Manday Award nga gikan sa termino nga buok nga nagpasabot nga hiniusa o oneness kun unity. Sumala pa ni Mati Tourism Officer Dashiel Indilibre Jr. Gawa sa mabulukon nga kultura, gisaulog usab ang Sambuukan Festival, ang kaabunda sa ani sa Mati City ug ang pang world class
tourist site sa maong syudad. Of our activities geared towards that oneness, no? So from the highest sector to the lowest sector, involved sila ani tanan. As what our team speaks, no? It's a symbol of oneness, a celebration of abundance. Og mao katong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pakot, mayong adlaw. Daghang salamat, Julius Pakot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter account sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.